Hello po, magandang umaga muli. Naririto po ako sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. Ang akin pong pahayag tunay naman pong mahirap pong makalimutan. Sa tweet-tweet na po ba lagi nating ipapaloob na ang ating hininga parang pipikit didilat. Lagi po nating aagapayanan ang ating katawan, ang ating pagsasangguni sa mahal na Panginoon. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi isang iglap lang po, hindi natin alam kung kailan tayo aanihin or kukunin ng ating mahal na Panginoon. Palit-palit lang po ang tao. Kaya po, may kanya-kanyang schedule. Bago isinilang, may kanya-kanyang kaoorasan. Kaya kung sakali man po na ang tangi kong masasabi, ang tatak mother pa rin ng Bulacan, lagi po bang yung paghahanda? Di po ba akin nagsasabi sa inyo, ang lahat ay ihahanda ninyo. Yung libingan, yung mga kahit kaliit-liitan lang. Kasi pag tayo po nagkaroon na ng talagang bunot na ng Diyos na tayo tatanggalan na ng hininga, sang igrap lang. Pumunta lang tayo sa kubeta, sa banyo, bago. Wala na, bigla na lang. Wala na. Kaya po, ang aking pong pahayag sa inyo hindi po isang malalim na kahilingan. Ito po isa lamang paghahanda natin na tayo po parang ibon lang na pag inalisan ng pakpak, lupay-pay na tayo. Kaya ang aking pong pagdalaw sa araw-araw, ang tanging paghahanda ng hiram na buhay kung kailan. At saka po, sa bawat oras po, wag po nating iaalis sa ating isipan ang ating wakas ng buhay. Isa pa po, may paalala ko sa inyo. Kaya kung meron po kayong kapitbahay na adalantadong masyado na ang lahat po ng balita sakop niya. Alam niyo po ba, ang iintindihin po natin yung ating buhay. Huwag po natin intindihin yung buhay ng may buhay. Dahil ito po nakaka-stress po. Alisin po, hawanin po natin ang ating isip, ang ating kalooban, at ang ating puso. Kaya kung sakali man po na sa araw ng June 25, 2026, ako po'y dumadalo sa inyo. Tiyak po, sigurado, garantisado, tayo po'y pipitasin para po tayong manggang nagkapatse na wala ng hininga. Na doon nga po nakalagay kahapon lang, kausap ko, nagtatawanan pa. Tapos malaunan, tapos miya-miya balita, patay na. Napakahirap po, nakakalungkot. Kaya po, kung tayo man merong mga dapat ayusin, dapat paghandaan, lahat po ng bagay. At ang number 1 ko pong pagsasabihin sa inyo, wag niyo pong babaliwalain mga kapatid. Yung po bang tatak mother pa rin ang nakikinig. Yung medyo, kahit na kayo'y napakalakas pa nyo, ayusin nyo po ang inyong paghihimlayan. Dahil dalawang bagay lang po, dito po tayo, tapos po lilipat lang po tayo ng lugar. Doon na po tayo mamamahinga. Ang ibig ko pong sabihin, ang ating bantayo, dapat natin laging paghahandaan. Iyon lang naman po ang ating pupuntahan. Yun nga lang po, malulungkot kayo, tanong sa akin yung bakit. Kasi po, pag tayo po binawian na ng hininga, wala nang kaapla-apla. Iiwanan na po ng lahat natin yung material na bagay na yan. Kaya ang tangi ko pong masasabi ngayon sa araw at oras na ito, ibibigay ko po sa inyong leksyon. Kahit nakakapraso ang iyong kabuhayan, sinupin mo, ayusin mo sa bawat lugar. At buhat po ngayon, kung sino man po ang dapat nyong ayusin niyo po. Or baliwalain niyo, burahin niyo, magpatawad kayo. Ang ibig sabihin ang naganap pong problema, hindi po paulit-ulit. Kinakailangan po yan pagkaraan naon, na lang po, alaala. Kasi po, ako magsasabi sa inyo, tandaan niyo po yung sinabi ko, wala pong perpekto sa ibabaw ng mundo. Kaya po kung sakali man na kayo magkakaroon ng leksyon, yun nga po ang sinasabing something wrong, something lesson. Kaya po kayo aking kinompro ngayon sa araw at oras nito. Ang ibig ko po ba sabihin, ang aking pong
pinalakaya ngayon, ang ating hiram na buhay. Kahit ano pong dami. Kaya po, marami po kasi ganyan. Ako po kasi si mother pa rin. Yung bang nagninegosyo, negosyo. Tapos po, laging paghahanda na hanggang halimbawa, may kabuhayan na sila. Lahat na. Lagi pa po nila tinatanong na, kasya na ba sa kanila? Hindi nila alam na kahit marami ka nang naimpok, iiwanan mo lang yan. Kaya nananawagan ako sa mga nakarinig na kay Mother Paring, ang aking pong tinalakay ngayon hindi po sa karamdaman, kung hindi po sa ating hiram na buhay, na dapat ilagay natin sa ayos ang lahat ng bagay. Paghandaan natin yung pong mga dapat ayusin sa libingan, mga papeles, lahat ng bagay. Kung tayo may utang, magbayad po tayo ng utang. At kung ano po dapat natin tapusin po natin. Nang ibig ko po ba sabihin kung tayo ay manahimik na, wala na tayong babalikan. Ayusin na po natin lahat ng problema. Ipalimbawa mo naman po, pakonti-konting depresya lang, pari mo may kaprasong problema sa lupa, sa hanggahan ng lupa, o yung solean ng kasangkapan, kinakailangan pong ito ayusin natin. At ang tangi ko pong masasabi, ang tangi ko pong ibinoboka sa inyo, kung may butas po na dapat na ayusin ang lahat ng bagay, tagpian na po natin. Ibig sabihin po, i-clear na po natin. At ang tangi ko pong masasabi sa inyo, sa aking karanasan, hindi po ang tinulungan nyo ang tutulong sa inyo. Hindi po ang naglibing sa inyo, hindi na maglilibing, iba na po. Kaya po, iba-ibang sigwada. Halimbawa mo po, may namatay kang kaibigan, meron mo di po yung kapalit na panibago. Kaya po, ang lahat po ng nakikinig at nagpa-follow up sa akin, tignan nyo na lang po ang aking kandila, Berde Pag-asa, Pagbabago. Kaya po, yung akin lahat ng makakakita po sa akin dito, kasama po kayo sa aking panalangin na mahal na Panginoon. Sana po, huwag niyo po kami pababayaan. Ituro niyo po sa amin ang dapat hakbang sa hanap buhay sa lahat ng bagay. At ang amin pong isip sana po ilinya niyo sa dapat. At kami po sana kung hahakbang na hindi tama at magkakaproblema, huwag niyo po kami pababayaan. Yun lang po ang aming dinadaing sa inyo sa tutina. Hindi po kami nagsasawa, mahal na Panginoon, ng pagluhod sa inyo. Dahil kasi po, kayo po ang una at huli naming pag-asa. Kaya nga po kami naririto, dahil sa inyo. Kaya sana po, ako po nakikipag-usap sa inyo, na sana po, kung sino man ang makakarinig ng aking sinasabi. Mga kapatid, ito po ang mensahe sa inyo. Ito po. Ito po ang mensahe. Kayo'y akin sadya, mga anak tinawagan. Ang biyaya ng Diyos ay laganap sa mundong ibabaw. Ayusin niyo ang buhay, tumindig kayo ng maayos at manindigan para wala kayong pagsisihan pagdating ng araw. At huwag kayong palahatol. Kasi kung minsan hahatol kayo pala, nasa sa inyo pala yung hatol na yon. Ang ibig ko po sabihin, ang hinatol mo sa kapwa mo, sa mukha mo tumama. Kaya wala po tayong karapatang humatol sa ating kapwa-tao at ayusin po natin ang ating hiram na buhay. At sa araw po ng June 25, 2026, nananawagan po ako sa lahat ng may karamdaman. Ito po, kapraso lang, nananawagan ako sa inyo na bisitahin nyo sa ating Facebook yung mga sangkap na katawan ng tao. Number 1, huwag pong inom ng inom. Ha? Number 2, huwag sigarilyo ng sigarilyo. Yung pula po yung usok na yun pumupunta. Kaya po kung itong Facebook ko ngayon makikita nyo isang pag-iingat. Halimbawa mo po, mataas ang creatinine ninyo. Uminom po kayo ng langis, ayusin nyo po, magpalapatiba kayo para hindi po kayo ma-dialysis. Number 4 po, pag po kayo mayroong mayoma, ito po pala dumilang na mga naiipon sa loob. Kaya kung sino man po ang makaririnig, tulungan niyo po sa inyong sarili. Yung pong masyadong bloated at yan, yung po palang butas doon nagbabara. Ha? Kaya po kung sakali man po, Mother Paring ng Bulacan, ako po ang naging linya ko kung sakali mat kayo may problema. Naglilinis po ako ng bituka. Kaya ngayong umaga po neto,
Hindi ko na po pakahahabaan ng aking salita at maraming pong salamat sa ating Panginoon na sana po huwag tayong pababayaan at ang ating pong problema ay makasama na sa krus na landas ng buhay ng Diyos na siya na po ang ating dadaingan. Kaya sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag, ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, ako po ay naririto na hanggang ako'y may hininga. Ako po gumagalaw. Pero alam ko naman po, pag natapos na at ang pintig ng puso ko'y kinuha mo, mawawala na rin po ito. Kaya po, mahal na Panginoon, hinahanay po namin sa inyo ang lahat. At sana po ang mga taong sinasabihan ko, dumalang na po sana ang mga sabato, huwag nang inom ng alak, magsipag-ingat na sila. Nananawagan din po ako sa mga magulang na hindi baling medyo kayo nasasalungat ng mga anak niyo at mga apo, kagagalitan niyo sa maling ginagawa, lalo po sa pananamit. Sige po, ako po magpapasalamat ng walang katapusan sa ating Panginoon at ganoon din po sa lahat ng nagpa-follow up. Babayo na lang po. God bless to everybody. Sa muli po nating pagkikita. Tandaan niyo po lahat yung sinabi ko. Kung may pasimula, may wakas. Pag po tayo kinuha na ng Diyos, wala na pong imikan. Tapos na ang inyong cellphone. Tapos na ang karil ninyo. Tapos na ang tayunin sa mundo. Bye po, bye.